Malinaw po ba sa Good inyo? afternoon po. Yes, sir. Kasi may kasabay akong meeting. Good afternoon po sa inyo. Good afternoon, sir. So, po. today ay Afternoon po. mag-start muna tayo sa may ibang section na wala pa pong introduction sa geotechnical engineering. So, sorry po dahil medyo ano po ang situation ni Ma'am Rufa. Kaya po ako ang mag-handle ngayon ng Geotech 1. Pasensya po dahil nalipat. Sorry. Yan, na-record ko na. So, pasensya po ulit dahil nag-change po kayo ng schedule. Medyo hindi kasi fit sa schedule ko yung mga na Monday kasi meron po akong klase din. So, kaysa sa alisin ko po kay Ma'am Rufa at maghanap ako ng prof, ay ako po muna ang mag-handle sa inyo until makapag-recover si Ma'am Rufa. Nag-labor po siya siguro last week. Kaya medyo ng mga mid o kaya siguro isang topic na lang para po kay Ma'am Rufa. Kaya po natin tapusin to. So, ang schedule na po natin ay every Wednesday, 3 to 6. Actually, dapat may 3 to 6 po ako ngayon na klase. Inove ko lang po ng Monday. So, Monday na po ang aking ang dapat 3 to 6. So, nag-iba na po. Nag-iba na po yung schedule. Wait lang po tatanggal ako sa isang meeting. Naririnig niyo, di ba?
Yan. Kinaina ko na. May meeting pa kasi sa kabila. So, wala naman sigurong meron daw yatang dalawa na merong conflict. So sila po ay nasa asynchronous na lang mode of learning. Then ipopost ko na po itong recto MS Teams. Lahat po naman yata ay member na ng MS Teams, tama po ba? Yes po. So doon ko na po ipopost. All the activities po na ipapagawa sa inyo ay ibibigay ko rin po kay Ma'am Rupa at siya po ang magbibigay ng grade sa inyo. Okay? So, brief introduction lang po ng geotechnical engineering. Na introduction na ni Ma'am. Next week mag-start po tayo ng full lecture regarding the geotechnical engineering 1. So, isa po sa specialization ng civil engineering which is deals with the study about the behavior of the ground or the soil and also the properties ng lupa ay pinag-aaralan po dito sa geotechnical engineering. So, meron pong two-part to, geotechnical engineering 1 and 2. The geotechnical engineering 1 is parang statics and dynamics, pero kasi sa geotechnical na-apply. So dito po ay i-test po natin the properties. Karamihan po ay properties i-test dito sa geotechnical engineering 1. Actually dito po ang maraming experiment. So mahirap pong i-experiment dahil po sa situation natin, dahil marami tayong mga equipment na kailangan and laboratory na kailangan sundin. Regarding that, and the experiment will send the IMs din po sa MS Teams. Marami po doon na videos na makikita po ninyo, experiment and additional reading regarding po dito sa geotechnical engineering. Okay, ito pong presentation na ito ay nakita ko lang sa internet as introduction. Ito po ay kay si Bakugan na which is a author of a geotechnical book. Ang mga geotech na geotechnical or sa lupa, kailangan natin malaman kung anong klaseng lupa meron tayo doon sa project natin. Okay? So this is the typical. Bigla na yata, yan. So sa typical po construction site, ang una po ay kukuha tayo ng sample. So kukuha po tayo ng mga samples kung gaano po kalaki yung site mo, kuning sample. Pero hindi po dapat dikit-dikit. Minimal po siya po ay hiwa-hiwalay
which is kino-consider po ang sample na makukuha sa isang site, kunyari dito po, sa part na to. Dito po sa part na to. Ito lang, asan na yung pen? Asan na yung panulat? Ba't wala? Magsulat. Ay, sorry. Gumagalaw. So, sa part na to ay nilasusulatan. Ano nangyari? Ano nga magsulat? Sorry. Ay, ito pala may pen sa gitna. Laser na lang. Wala eh. Wala kasing ano. So, kukuha po tayo ng sample at this part ng lupa or this part ng project. Kukuha tayo ng sample niyan. Kung medyo malaki, medyo tayo sample. Sample dito, sample dito, sample dito, sample dito. Or sa gitna din, magkukuha tayo sample. Bakit tayo kumukuha ng mga sample na yan? Para makita natin kung ano ang mga. Kasi dahil dun sa properties na yun, makikita natin kung anong kailangan na foundation or gagawin nating footing. Marami kasing type. Depende po location ng soil niyo. So, kukuha ng sample for geolaboratory. So, for testing, kukunin yung properties. Once na kumuha ng properties sa design office, ito po yung design. Ito lupa ninyo. So, saka po ano yung details ng footing. Dito rin po sa laboratory, makikita kung ang structure mo ba or yung siya po ba ay matigas o malambot or merong water table doon sa soil. Ang water table po ay na-discuss po yata sa if I'm not mistaken. May geology rin po ba ang DCBET? Tama po ba? Hello? O yun. O daw. Sabi nila. Kahit wala nagsalit. So, baka may nag-chat. Sorry hindi ako nakakapag-chat eh. Nakakakita nung wala pala ako na nag-chat. Sa geology po, ang lupa po talaga ay merong water table. Baka pagkahukay natin, siya medyo may watery. So, consider po rin yung design. Footing. Karamihan po, pansinin niyo po yung high structure natin ay dito sa Pilipinas, lalo sa Metro Manila. Ang karamihan pong structure na nakalagay ay doon po sa ating Makati Park. Makati Park po ay medyo matitigas po ang lupa doon. Kaya po maraming mga buildings doon, Ortigas, kasi po adobe po ang ilalim noon. So doon po talaga, kino-consider din po yan. Unlike po sa Marikina, wala tayong makikita malalaking structure. Last picture, dahil medyo po katabi ng tubig. Kaya po ganoon. So syempre, ano natin yan, kung clay ba yung ano mo, sandy ba yung soil mo. So depende po sa nakuha natin. Discuss po kasi sa meeting namin yung easing, yung memo na nilabas na about doon sa easing the academic, something na gano'n. So, i-discuss na rin po ng mga faculty sa inyo kung ano po yung mga gano'n details. Okay? So, ayun po yung geotechnical part. So, dahil po dyan na meron ng design, doon po magagaling yung mga applications na. So, ito po yung mga applications sa geotech. Pag shallow foundation daw, so foundation building loads to underlying ground, mostly for firm soil or light load. So, kung yung shallow or yung mababaw lang, kung firm na po yung soil mo, ang foundation po ng structure nyo mababaw lang or shallow foundation. Depende. Depende po dun sa
sa type ng soil na nandito. So, medyo mababaw lang po yung shallow lang. Firm na yung ground mo. Ito yung bedrock. Ang bedrock po ay siya po ang pinaka hard rock or hard soil na papatungan ng structure. So, kung firm na to, wala yung problema. Medyo shallow po yung foundation. Ito po yung example ng shallow foundation. Ito ay medyo mabababa lang. Ayan. So, wait lang babalik na. Ayan. So makikita nyo ito yung foundation. So ibig sabihin na yan yung bubuhat ng sa structure. Pansinin nyo, hindi po siya pantay ha. Makikita nyo ay may lalagyan pa yan ng bubuhusan pa yan on sa structure na ilalagay. Next po ay the deep foundation. Ito po yung mga malalalim na. Transferring building loads to usually for weak soil or heavy loads. So kung meron ka pong weak soil at ang load mo po ay medyo malaki, so kailangan mo siyang deep foundation. So karamihan po ay nilalagay siya doon sa bedrock at siya po ay pinipilote. Ang pilote po ay dinidrill. Back natin. Para po nilalagyan po ng pile. So lalagyan mo po ito ng pile, parang column na kailangan sa bed. Po ang samalo ng load ay ito po doon sa bedrock. Kasi once na pinutol lang natin yan hanggang dito, weak soil, baka may tendency itong structure mo ay biglang gumuho. At that case, dahil medyo malaki na yung load, weak pa yung soil mo, so hanapin mo talaga yung bedrock. So ang tawag po doon ay pilote or pile. So lalagyan natin sila ng pile. Ito po ay concrete din. So parang ihuhulma mo. So lalagyan mo po siya ng concrete, may bakal na po 'yan. Tapos papatigasin mo po hanggang maging siya po ang maging foundation ng structure mo. Okay? Ito po yung class example ng mga pile. Actually po ang sabi daw po ang PUP main ay pilote. Malapit siya sa ilog Pasig. So talaga po sa construction ang pinaka kalaban po ng construction or ng structure water. Kahit saan naman po, kahit sa bahay. Water po talaga kasi lahat po ng pwedeng singitan or puntahan ng water, lalong-lalo na po mayroong mga voids. Mayroong mga ang water. So ito po yung pile. Ito po ay timber pile. Ayan timber pile tama in Pacific Highway. Ito po ay ginamit din po sa main daw dahil matagal na po yung structure ay timber pile. So, yung timber pile na po yan ay may anti-anay kasi alam po natin ito po ay hindi concrete ha. Alam po natin na ito po ay inaanay yung mga kahoy. So, meron nilalason po yan. Pine-prevent na po yung pile, pine-prevent na po yung mga anay para po hindi sila masira. So, ayan po ang timber pile. So, another ito po ay galing po sa France. Siya po ay Millau Viaduct. So, ang structure na yan, supported 7 piers. Ito po yung mga piers na tinatawag, parang column. Siya po ang malalaking column ng ayan ito po yung mga piers. Ayan, teka lang, wait lang, wag kang mag-next. Explain pa nga eh. Isang cable cable bridge. So ito po yung bridge which is supported by cables. Alam naman natin ito. Support by cables. Sorry.
Ayan po. So, supported po ng 7 piers. Ito po yung mga piers. Ang piers po, hindi po yung akala yung pier ng barko. Ang piers po is yung kanilang major column sa bridge. So, 7 piers po, which is 342 meters apart. Ang layo po niyan ay 342 meters apart. So, ito po mga to ay hindi yung piers. Ayan po ang another support. So, ito po yung mga piers na 1, 2, 3, 4, 5, 6, siguro ano pa isang pier. So, ayan po ay viaduct, which is, ang viaduct po ay differ from the bridge pala. Ang bridge po ay, nasa ilalim niya ay water. Unlike dito sa viaduct ay wala pong body of water. The longest pier is 336 in the world. So, ito po yung longest. Separate slideshow. Okay, so siya po ay cable bridge. Meron na rin po tayong cable bridge dito sa Cebu. The CCTEX yata yun. Sa Cebu po, siya po ay may cable, which is yan po ay ito itong mga cable na ito, makikita ninyo. Siya po ay isa pong nagdadala ng load ng bigat po na to. Kasi hindi po so, lahat po ng cable na yan ay bumubuhat din po ng bigat doon. So, nakita niyo po yan, ganyang structure, which is ang bubuhat po niyan ay lupa. So, i-design rin po talaga. Yan po ang critical, yung geotechnical engineering. So, sino? Ayan. Ayan po ang power geotechnical. So siya po ay ng ganung kabigat na mga structure. So po, okay? So ito rin po ay ang makikita sa parang world ano 'yon? Yung sa China, ano 'yon? Yung Great Wall na kung nakikita sa outer space, ito rin po ay nakikita din sa outer space itong Milao Viaduct. Nabuild lang po siya ng 2005. Again, ito po ay retaining walls. Ito po ay nakikita doon sa mga tataas na lupa o matataas na location. Katulad po doon sa Antipolo, sa Baguio, di ba mayroon ito po ang retaining soil from spreading laterally. So dahil mas mababa po yung inyong road, andito po yung structure mo, yung soil magilid. So siya po ang nagpe-prevent para po gumuho yung nung lupa. So ito po ay isa sa ng geotechnical, the retaining walls. Ayan. Pag-aaral din niyo po to sa Geotech 2, lateral earth pressure. Ang lateral po ay horizontal load. So siya po ay tumutulak. So kailangan ma-prevent nito ang pag-turn. Alam naman natin nag-turn yan or yung moment, yung pag nag-bend or nag-moment po yan turn dahil sa load ay bibigay po yung ating structure. So ito po karamihan po ng sa expressway retaining wall, yung daanan pa Laguna sa Antipolo, sa Region 4, Laguna, doon dadaan ay puro retaining wall po 'yon. Kasi pag wala pong retaining wall ay mabilis gumuho. Sa Baguio, marami pong retaining wall. So pansin yung retaining wall ay meron din butas. Siyempre pag uulan, para hindi maimpon yung tubig kasi bibigat. So kailangan po niyang ilabas yung water. Kasi pagka bibigat to, baka po masira yung retaining wall. Pansin niyo meron yung mga outlet ng mga tubig. Dams, ayan. Isa din po ay impounding, itong soil, ayan. So meron tayong clay core, mga dams po ay critical kasi po itong tubig na to ay sa soil. Wait lang po, sasagot na ako sa kabila.
Okay, nasagutan na pala. Impounding earth dam. So, syempre, kinoconsider din tong soil. Kasi kung soil natin ay medyo buhaghag, ang bilis mag-pass through, baka masira rin yung dam natin. Kung concrete, mag-i-impound pa din siya. So, kailangan tong soil na to ay intact din. Kasi alam natin tong water na to, basta merong tubig or merong spaces ay pupunta-punta talaga yan. So, mga dams natin is meron mga critical level kung ano yung height, which is critical po yun dahil po doon sa dam. Once na na-reach nila yung height na yun, baka mas marami yung load, masira po yung dam natin. So isa rin po, kung napansin nyo pagtagpulan, meron siyang mataas na po yung critical level. So nagtatanggal na po ng tubig. Makikita nyo yung dam, ito po ay sa 3 George Dam sa Hong Kong. Ito pong structure na to ay merong gate. Hindi po yung gate ng bahay. Ito po ay concrete. Ino-open po nila para po pag ito po nasa spilling level na po ay nilalabas po nila yung water. Kaya po nila nilalabas para po ma-prevent yung pagsira nitong ayan, automatic tubig yan, raragasayan at yung mga bahay or yung mga residents kahit yung mga nasa ibang lugar ay baka po bumaha. Po yan. Kaya po karamihan ng dams ay malayo po sa residential area kasi po isa po yun na planning na dapat po once na nakasisira kasi yung dam ay delikado po doon sa ating komunidad community. Isa pong walang gate na dam ay Lamesa Dam. Isa po ay walang gate. Talaga pong umaapaw lang yun. Pero hindi naman po siya masyadong critical kasi po hindi po siya ganun karami yung water. Kasi maraming dam na paligid niya. Okay? So ito po ang teka lang, mag-unmute muna tayo ulit. Ayan. So ito po yung gate na ayan, i-spill na po siya ng gate. So pinag-aralan nyo rin yata yan sa hydraulics ngayon. Hydraulics 1, the surface, ang tawag ito, curved surface. So dito po consider to kasi pinaalaman yung force vertical and horizontal ng tubig. At pag-aaralan nyo rin to, yung dam sa anyong hydraulics 1. Alam ko meron din ng DCBet ng hydraulics 1. Okay? Ayan. Prior to construction, pag-aaralan ng mga equipment, kung paano mag-compact, paano po ang way, kung paano mag-aaralan po natin yan. So, meron mga contractor na equipment lang ang tawag dito, ang pinaparentahan doon. So ano sila ng equipment tapos pinaparentang nila. Kaya po doon po sila kumikita sa rent kasi siya po ay yung gasolina, yung driver niyan ay hindi naman po yan pang isang araw lang. So doon po kumikita ang mga equipment contractor na yan. So ganyan po kalalaki ang mga equipment sa ating field. Okay? So we have this, ayan, ito, wala lang pa lang siguro to. May ganito kalaking python. Nakita niyo po yung equipment sa likod. Ito po ay quarry. Tingnan po niyo po yung diameter nung ang tawag dito, nung gulong ay halos kasing laki na ng tao. Ganyan po talaga ang quarrying site. Ayan. Isa pa po ay geofabrics. So, ito po ay yung nilalatag. Isa ring part sa retaining walls. Concrete yung mga isa geofabric. So, it used to reinforce or separation, filtration, and drainage in roads, retaining walls, embankment. So ito po ay isa sa ito po ayan, geofabrics para makita nyo. Ito po yung nilalatag, tapos ilalagyan po ng soil.
para po hindi na po masyadong ano na structure or ito po ang ginagawa. Geo fabrics na lang po. Nilatag yung fabric, lalagyan ng soil compacted, tapos yan na po ang ginagamit. Ito po ang retaining wall na ginagawa. Firm soil po. Ito po ang retaining wall. So nakita niyo na rin yung ganitong retaining wall sa ginagawang ang tawag dito MRT7, ganito po yung tsura. Sa Bulacan may ganyan. Ayan. Ganito din, ginagamit din po yan. So ayan po ang ating mga isang mga structure na ano ng soil. Talagang medyo powerful po ang soil. Lalo na pagka kahit transpo po kayo ay may geotechnical pa din ang specialization nyo kasi yung dadaanan nyo rin ay soil din. So lahat soil po talaga ang wala naman gumawa ng construction ng nakalipad eh. Kahit sabi mo skyway yan, yung kanyang foundation ay nasa soil pa din. Kaya po talagang kailangan ng geotechnical engineer. Ang mga geotechnical engineer po ay less po ang specialization dito sa Pilipinas. Marami pong structural at saka construction project management. Ang kulang po dito ay mga water resource, transportation engineering. Actually, ang transportation engineering ay medyo madami na rin dahil na DPWH. Ang geotech and hydraulics po or water resource engineering ang medyo konti dito sa Pilipinas. Okay? So, ayan. Isang project. So, tunneling. Meron na po yatang tunnel dito sa Pilipinas. LRT. Actually, sa ibang bansa, ang gaganda po ng kanilang railway system, sa ilalim po dumadaan. So, kung ang railway system station po nila ay ng mall, yung mall po ay nasa taas, sa baba po ay doon po nag-i-interchange yung line. So kung nasa apat po ang interchanging po niyan, so apat na tunnel lang nasa sa pinakamalalim para po doon sa station na yon. Medyo maganda po ang train station doon sa ating sa ibang bansa. Medyo sa ating kulela tayo. Okay? So this is the soil nailing. Ito po ay ayan, ito yung mga butas na yan. So steel rod placed into holes, drilled into walls, and nagpapalakas ng ating mga structure. Lalo na po ito ay embankment na retaining wall. So ito po ay okay. So ito po ay sheet piles na interlocking pagka meron po tayong mga water katulad sa mga tulay dahil alangan naman tanggalin yung tubig as ibalik na agad. So nagkakaroon po ng sheet piles at siya po ang pagpasok ng tubig doon sa ginagawa mong structure. Okay? Ayan din, isa rin, yan, tinan mo, binatambakan niya yung ano para po doon sa ating yung sheet piles po ay kahit wala tubig ay nagamit din, lalong-lalo na pag may katabi na structure at yung kabilang structure ay gagawin mo pa lang. Nakita niyo yung hukay sa foundation, di ba? Kung hindi po nilalagyan ng sheet piles yan, bago mo yung kabilang structure. So, nilalagyan po siya ng sheet piles. Ayan. Interlocking po siya para po stable. Resist lateral earth pressure again. Excavation waterfront structure. Ito. Ayan o. Ina-isolate nila. So, tatanggalin nila yung water para po makapaggawa sila dito sa ganito. So, para po ayan, ito naman po ay wala naman tubig pero sheet piles. So para po magawa nila yung kailangan gawin doon sa project. Dito is the lateral pressure. Dito lupa ito gumuho pa kaliwa. Kaya po talagang nilalagyan ng mga sheet piles. Kasi pag gumuho yan, mas malaki pong sakit ng ulo. Ito po ay sheet piles sa cover dam. Yung tayo pa lang po ang cover dam. Sheet piles wall enclosed an area to prevent water seeping. So, ayan. Ito po piles, ayan. Kung gumagawa pa lang po siya ng dam,
Nakita niyo po, in-isolate nila yung area na yan. Actually, ganito rin yung ginawa doon sa mga doon sa Cebu. Nagpunta kami sa gitna mismo nung malaking pier at naka-sheet pile po, gumawa sila ng artificial island para po makapagawa doon. Napakaganda po ng mga mega magkaroon ng cable bridge sa Pilipinas at Cebu. At sana po ay ang project mo ngayon ay tuloy-tuloy na gano'n na nga. So geotechnical din po ang isa sa pinaka talaga nun, main. So sa isang project na malakihan, geotechnical engineering po ang hindi pwedeng mawala. Kasi nasa kanya po nakasalalay ang lahat. Okay. So ayan, yung mga landslide. So kaya po, kung gagawa kayo ng project, kailangan po siyang i-cover up or sheet piles para po doon. Ayan. Ang tawag po dito ay shoring. Ito, kunyari ito, may mga screw dito sa kabilang So lalagyan ko ng shoring or the sheet pile. So para po ma-prevent din yung lateral pressure nung nasa kabilang structure. At itong kalsada na to ay ayan. So yung shoring na yan ay ma-prevent yung yung lateral pressure from coming from a different na gumuho. Kasi once na wala pong shoring yan, guguho at guho yan eh. Lalo na pag umulan, so lalambot po yung lupa niya tapos magsisip at baka pwedeng mag-cause ng landslide. Ito kung sa Cubao, kung nag-LRT na po kayo, kung nakakanas na kayo, meron po sa Cubao yung PhilInvest. Actually, bago pa mag-GC, ay mag-quarantine, hindi ko na alam kasi kung ano naman quarantine. ECQ, ayan. Makikita nyo ay ginagawa yung dun sa may EDSA, kung nag-LRT po kayo. At meron po mga sheet piles kasi katabi nun ay EDSA, may katabi na LRT. Kasi once na po na nagalaw yung lupa dun sa kabila, ay may tendency baka at maging accident at mag-landslide yung structure dun sa kabila. Kahit po meron yung foundation para ma-prevent, yung foundation po ay nag-prevent ng moment. Siya po ang lumalaban doon. So, depende po sa foundation mo, kaya nga puro lateral pressure para po hindi mag-overturn yung building ninyo. Okay? Okay, so ito po yung sa Chile. Ayan. During may sabbatical leave. Ayan. Rin po siya excavation, naka-shoring. So tingnan namin yung bahay, nakadikit lang po doon. Siguro ito yung ayan. So ito yung ewan ko kung hindi ka natin alam kung bahay po ito yung tinatayo or ito yung kabilang structure na project. So sa mining, yan. Pati yan sa mining na yan ay kailangan mo rin siyang i-prevent lateral slide. Di ba kaya may namamatay structure at na kukulong doon sa ating tunnel. So blasting, ayan. Isang din mga minerals and everything po doon sa ating mga structure, pagkuha ng mga gravel at saka para po mabilis ang demolition. Kung meron may roads diyan, mas madali po yan kaysa lapalain po, baka umabot pa ng mga ilang oras. Okay? So ito po earthquake ng geotech, yung earthquake kasi pag gumalaw yung lupa, actually ang earthquake po ay continuous movement ng lupa. Kanina po ay nag-earthquake na malakas po. So, mas maganda po na ang earthquake po ay frequent or lagi pong nangyayari. Pero hindi po yung ganong kalalakas. Kasi po ang paggalaw po ng nangyayari regularly na hindi ganong kalalakas. At least yung inyong yung fault line nyo po ay active, ay gumagalaw.
unlike po sa hindi gumagalaw, tapos biglang nag-release na yung energy pagka frequent po kasi or madami or medyo laki. Pero hindi po ganun kalakas yun. Like po pagka hindi lumilindol tapos biglang lumindol, automatic yon na mabilis o malakas yung ilalabas niyang energy. So mas maganda po ay lumilindol lagi, at least hindi po ganun kadlalakas. Unlike doon sa isang bigayan na lindol, ang lakas po. Kaya po yung big one, so the big one po na matagal na iniintay, ay sana po ay gumagalaw-galaw. Isa ring part din na paggalaw po ng lupa ay kunyari baka mayroong mga volcanic eruption. Ayan, medyo ganun din po basis po ng ating earthquake. Okay? So dito po pag-aaral din natin yung mga different equipment. Ayan. Na yung compaction, napakahalaga po sa soil yung pagko-compact na pwede nyo pong gamitin doon sa ating lalagyan ng ating mga structure. Actually, lahat naman kahit po maliit lang project na yan, kailangan po maayos yung compact ng soil. Kasi once na hindi po, may tendency maraming voids at pagka nag-uulan ay mukhang disaster po ang pwedeng mangyari. Compact roller to compact the ground. So depende po, ito mga pista po ito. Ito po ay sheep's foot roller to compact the clay soil. So depende po pagka clay po yung soil, malambot ay sheep's roller. So para may spike po yung para po ang katulad nito ay didikit lang po yung soil natin. Okay? So ito po ay the smooth milled roller. Ayan. Nakita niyo po siya ay smooth milled na. Ito yung karamihan na ginagamit. Nakita niyo po ang pagko-compact, isa pang pagko-compact ay yung pagbabagsak ng weight. Siya po ay 25 meters binabagsak. Yung crater, ito po yung gawa niya. So ibig sabihin, yan po ay meron pang voids, hindi lang lupa. So yan ay voids, air. Air po ang meron diyan. So ng compact po, sobrang laki. So ganyan compact. Napaka-importante po ng compact lalo na pagka meron kayong tunnel. Ayan, may groundwater po. Ayan. Water po dyan. Siyempre, ang groundwater na yun ay nasa baba. Lalo-lalo na sa Pilipinas ay meron pang mga balon. Di ba may mga balon galing po yan sa mga groundwater na tubig. So in short, meron tubig po sa lalim talaga ng lupa. Yan po yung ating proven and tested po sa ating mga structures. Okay, so we have the instrumentation na build. Meron po actually isa sa pinaka-kompleto natin sa laboratory ay the soil mechanics or the geotechnical one experiment. So po ay present, po ay nakikita sa lab. Magagamit na po sana. Kaso nga lang talaga, hindi po natin siya magamit ngayon dahil pandemic. Okay? So dito po yung the standard penetration test, kinukuha po the density ng lupa kung okay na po siya, or field density test. Ayan. So meron po ako sa mga aking mga susunod na lecture, yung mga videos kung paano ginagawa yung mga ganyan testing. Okay? So ito po ay pahapyaw lang. Ito po ay triaxial with mechanical 2. So siya po ay kung sa CMT nyo po ay kinukuha po ang pressure at i-test po ang cylinder, concrete cylinder. Ito naman po ay soil. I-test din po ang soil. Triaxial, ibig sabihin tatlo po ang kanyang ang structure. Patulong ka na dun sa dapat. Okay? So ito po yung mga field density test. Ayan. So pagkuha po ng density, po ang density kasi po ang ano din dito sa soil ay density ng hinahanap, the mass over the volume
or the weight over the volume. The specific density or the density unit weight. Okay? So doon lang po iikot ang soil mechanics. So unlike po sa atin ay medyo magaganda po ang mga equipment sa ibang bansa talaga. Kaya nga po pag kunyari natapos yung bachelor nyo at tuloy-tuloy itong online na to, mas maganda po mag-enroll kayo at gusto nyo mag-pursue ng advanced education, mag-enroll kayo mas mura. At saka mas talagang high-tech po yung mga gamit nila. Ang hirap po kasi sa state university ay control po ang ating budget. Hindi po tayo makakapaglabas ng ganung budget kasi dahil po sa national government po tayo naka-base. Isa pong maganda ring balita ay nakakuha kami ng malaking budget na sana ay ma-approve at nag-request na po kami ng mga gamit para po siguro pag nag-face at matuloy rin po ang paglipat ng bachelor ay ng ang tawag dito ng mga taga-ITech sa ay magamit nila yung mga nakuha nating mga equipment. So typical po kailangan po ng factor of safety. Ito po ang factor of safety mahalaga pag gagawin tayo or magde-design tayo. Karamihan ng mga factor of safety ng mga geotech ay mas matataas. Tingnan niyo po ang earthworks ay matataas po yung factor of safety. The retaining wall structure, mataas po. Ito po ay kasama na dito yung overturning and sliding. Pag mag-overturn moment po or the lateral pressure kasi kung lateral pressure horizontal, parang merong moment. So mag-overturn. Yung sliding naman po ay gamit po doon sa friction ng foundation at ng soil. Yun po yung mga factor of safety. So ito po, nakikita po ng iba na ang gaganda ng structure sa taas. Pero the best ay doon sa baba. Buried right under your feet. Hindi lang po lahat ay nakikita sa taas, sa ganda, sa matataas na structure, pero ang bubuhat sa kanya ay yung under your feet. Ito po yung mga below the ground. So mega structure sa geotechnical engineering. This is the marvels of the civil engineering. Kasi sa baba po talaga lahat ng mga structure na yan ay depende dito sa buhat mo sa baba. At sila yung, di ba? Sila ang literal na bumubuhat doon sa mga projects na yan. Okay? At yung mga geotechnical applications sa taon nila, siguro hindi na natin. Kaya tinan mo, talagang meron silang pag-ano doon sa baba. The shoring. Nung mga face-to-face ay dumadalaw kami sa site para po, lalo-lalo na pag mag-i-start pa lang ng geotechnical pa lang, ay pumupunta po kami sa site. Actually, sa mga OJT, meron po yan, lalo lang. Medyo mahirap nga lang ngayon dahil pandemic at kayo talaga ay online engineers na. So sana po, once na nag-online pa rin po kayo, ay nag-research kayo. Wala po kasing tuturo sa inyo kundi etong gantong online at siyempre si YouTube. Hindi naman namin kayang ituro sa inyo lahat dahil kulang din ang gamit, kulang din ang pwede namin siyang i-experience sa inyo. Kasi kami ay so ngayon taon. Okay? So ito ay yan. Tingnan nyo, ito ito yung nag-ano ng island, artificial island, ganun, shoring po ang ginawa nila doon habang tinatambakan. At meron pang nag-a-admit. Saglit lang tayo ngayon kasi may meeting din ako. Ito po ang mga Hall of Fame, si Father of Geotechnical Engineering ay si Carl Tarsagi. Mamimit niyo yung Tarsagi equation niya sa future, sa
Geotech kasi siya rin po ang nag-ano ng mga Sagi, si Colum, si Rangkay. Sa Grande, we have a equipment regarding kay sa Grande. Gagamitin po natin yan. Papakita ko sa inyo. Si Benjamin is Kempton Towers. Ito po ang mga, may mga formulas. Actually, sa geotechnical engineering, ito nyo po sila makikita. Okay? So, ito po ang sa Lipisa, ito po ay isa ring ng GX. Nakalin daw po yung structure. Actually, ang ginagawa na lang diyan ay tinatambakan na lang ng lupa para po hindi siya Overdam, Petronas sa ano. So, yung mga yan ay dahil po sa geotechnical engineering. Hindi lang po nakikita lang po ng is yung final product, pero yung nasa ilalim yan, yan po ang greatest ng civil engineering. Okay. Any question po? Yan po ang ating natin. Siguro sa kanila na nito, hindi na po natin siya Any question po doon sa ating mga production sa ating geotechnical engineering? Medyo maganda po talaga ang labanan dito sa GTech kasi konti lang po talaga ang geotechnical engineer sa sa Pilipinas. Kung pupurso kayo na advance or the specializations you want ay pwede po geotechnical engineering. Meron po ba kayong example, clarification? Next week, alas 3 po ulit tayo and we will discuss the different chapters na. The chapter 2 will be the volume relationship and the classification ng soil. So, pwede na po natin i-discuss next meeting. Ito po ay introduction lang na which is gagawin na natin to every Wednesday. Once na, siya na po ang mag-continue sa inyo at babalik na po sa original yung schedule. Ngayon lang po, para po mahabol natin yung kakulangan na hindi po napasok ni Ma'am Rupa dahil po doon sa kanyang situation. Okay? Kung wala na pong question, wala na pong problema, sino po ang naka-laptop? Nag-start share screen. Ano share screen mo, Iho? Fernando, Vincent, something. Wala ko may papakita ka eh. Sino po naka-laptop para po siya yung share picture para doon po sa group chat. Hello. Ay, nako po. Ako po, sir. Pa-open po ng iba. Para po may picture tayo. Ayan. Next week po, mag-start na po tayo ng ating lecture, formal lecture, chapter 1. Actually, this will be the, ito po yung formal, the introduction. Sige po, sino ang kukuha? Pa-signal na lang po kami mamaya. Nakanganga kami. Ako po, sir. Sige. Sir, saan ka po pwede, sir? Teka lang, may sasali pa sa picture taking. Wait. Wait lang. Joining na po siya. Ayan. Sige. Sir, saan ka po pwede, sir? Sa inyo na lang po. Sige po. Sige, sa akin na. Saan na ba yan? Okay, sa una po muna. 1, 2, 3, smile. Lang po. Wala kayong mga tanong, punyeta kayo Parang naintindihan niyo lahat Parang hindi kayo nakinig naman talaga. Daldal ako ng daldal. Okay, next po. Okay, 1, 2, 3, smile.
Hinintay nyo lang talaga yung picture taking eh. Okay, last two. Ay, last three pa pala. Okay, 1, 2, 3, smile. Last two. Okay, 1, 2, Ako, 3. mukhang busy sila. Talagang hindi sila nakinig. Naka-enter lang. Last po. Sir, mga naka-off cam natin. Yan yung kulang para makita nilang wala sila sa ano. Yan yung Apo. mga nag-join lang, tapos bahala ka na dyan, sir. Okay na po, sir. Sige, thank you. Ingat po, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Sir. Ingat. Kami kami. Yes, sir. Thank you po, sir. Sir.